po, sa mga hindi pa po nakakalam, natutuyan din po ng battery solution yung gel type battery. Kaya tuluyan din po siyang nasisira tulad po ng lead acid battery. Ito naman po tayo for educational purposes, pero mas lamang po yung curiosity at gusto po natin malaman kung ano po yung laman loob ng isang gel type battery. At yung ating specimen ay OD gel type battery. Kung napanood nyo po yung unang video natin na kung saan po ay inalam po natin yung laman loob ng lead acid battery. Ngayon naman po is OD gel type battery naman po yung ating alamin, na kung saan ay nakita po natin yung kanyang positive electrodes na lead dioxide at yung kanyang negative electrodes na lead at yung kanyang cell divider na separator, at lastly yung kanyang battery solution na diluted H2SO4. And ngayon naman po ay alamin natin kung kaparehas lang din po nito yung laman loob ng ating lead acid battery, itong ating gel type battery. Wala na pong paligid pa, suot na po natin yung ating gloves at yung ating goggles at sinabon na po natin katayin itong ating gel type battery. At tulad din po na ginawa natin sa ating lead acid battery. At unang po natin buksan ay itong sa ibabaw. Diretso na po natin itaktak dito at tingnan po natin kung may lalabas po na tubig na baterya. So wala mga pare ko kaya pwede na po natin itong katayin dito sa ibabaw upang mabuksan po natin itong pinaka top cover niya. Gamitan din po itong ating lagari. Sigurado po natin na wala na po siyang karga at fully discharge na po siya bago po natin siya lagariin. Ito na po yung laman loob ng ating OD gel type battery. At kung mapapansin po natin ay halos kaparehas naman po ng ating lead acid battery. At meron din po siyang 6 na tray. At each tray po ay meron po yan 2 volts. Kaya pag inad po natin ay equivalent na 12 volts. At yung bawat tray ay may laman po yan positive at negative electrodes, yung kanya mga plate. Po tayo ng plate at dito po natin lagay sa ating lalagyan para hindi na po kumalat. Turog-turog na po yung ating mga plate. So parehas lang mga pare ko makikita po natin parehas lang po sa ating lead acid battery. Meron din po siya nakabalot na plastic. At ito po yung ating lead o yung ating negative electrodes. At sa pagitan po nila ay yung ating cell divider na separator. At ito na po yung ating lead oxide. At ito po yung ating positive electrodes. Ayan. At yung susunod po ulit dyan ay isa na naman pong separator. At yung susunod sa separator ay yun, yung ating lead na negative. Kumbaga salit-salit lang po yan So mga pare ko halos pares lang din po sa ating lead acid battery. Pero may kulang. Pupunta tayo isa dahil meron pong nawawala. Nasaan ang gel mga pare ko At yan po yung tsurang gel ng gel battery. At yung tawag po dyan is isotropic battery gel. Labas na po natin lahat ng ating plate. Pero wala po tayo nakitang gel. Dahil yung ating gel ay natuyo po. Yes mga pare ko natutuyo din po yung gel ng gel type battery. Dahil ito po ay semi-solid lamang. At pinaghalo po itong sulfuric at silica. Kaya katagalan ay natutuyo din po. At yung naiiwan lang po ay yung silica. At yung silica po ay ayan yung mga puti-puti sa gilid. At ayan po mga pare ko yung ating silica. Ayan Hindi po yan yung ating cotton. Mga silica po yan. Yung mga puti-puti po na yan.
So wala na po yung ating sulfuric dahil nag-evaporate na, natuyo na dahil sa init at sa tagal na rin po nitong ating baterya. Kaya ang naiwan na lang po talaga is itong ating silica. Take note, itong gel battery ay halos kalintulad din po ito ng lead acid battery. Ang pagkakaiba lang po nila ay yung kanilang battery solution. Dahil yung lead acid battery, yung po ay pure liquid. Dahil yung kanyang battery solution ay pinaghalong sulfuric acid at distilled water. Samantalang dito sa gel battery, ito po ay semi-solid. Dahil ang kanyang battery solution ay pinaghalo pong sulfuric at silica. At kalaunan, pag ito po yung minix-mix nyo, ay magiging gel po to. At yung gel po is hindi po siya magalaw o maalog. Kaya ito po ay ginagamit sa mga sport type na motorsiklo. Kahit na ito po ay patalon-talon nyo, ay hindi po ito magkakaroon ng leakage or spill. Nakabaliktad naman po sa lead acid battery na pure liquid na maaari po ito magkaroon ng spill or mga leak-leak pag ito po ay naalog. At katagalan na parehas lang po sila may liquid na sulfuric acid ay natutuyo po yun. At ito na nga po ang mangyayari na masisira na po itong ating baterya. Lead acid battery man yan or gel battery. Pero may natukasan po ko na baka pwede po nating i-revive itong ating gel battery pag ito po ay mahina na. Dahil meron po pala siya nalagyanan ng battery solution. No? Ayan o. Siyempre, nalagay po natin itong trisotropic battery gel kasi ito po nakadesign sa ating gel battery at hopefully po ay makahanap po tayo. So ito na po yung laman loob ng ating OD gel type battery at kalintulad din po pala siya ng ating lead acid battery. Siya nga pala, hindi ko po ito tatapon sa basurahan dahil toxic po ito at dadalhin ko po ito sa pinakamalapit na Motolite authorized dealer para sila na po ang mag-dispose nito. So hanggang dito po ang ating video at maraming salamat po sa panonood at hopefully po ay mayroon po kayong natutunan. Paano sa inyo mga pare ko? Paalam!